Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Senator Coco Pimentel doon sa joke ni PRRD na kill 15 senators. Ito, may post ang Voice of Filipino. Sabi dito, balikan. Ikinababahala ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang paulit-ulit na pagbanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay dahil aniya, posible itong isang serious personality disorder. Sa kabila nito ay naniniwala ang senador na mas mabuting hayaan na sa Department of Justice at National Bureau of Investigation ang investigasyon kaugnay sa mga umano'y krimen na nauugnay sa mga Duterte. Okay, ito yung exact statement ng senador. Let DOJ and NBI do their work. They should know if, given the facts, whether a crime has been committed or not. If there is no crime whatsoever, then let us drop the issue. Gandang pahayag na yun, ha? Paganda. Ito, dinugtungan niya. However, a person's obsession with the topic of death and killing, mentioning it every time he or she speaks, is a worrying sign of a serious personality disorder. Coco Pimentel, Senate Minority Leader. Okay, so dalawang bagay itong sinabi niya. Unahin natin yung ipaubaya sa DOJ at NBI. Tama ito. Nagsalita na po ang NBI Director, retired judge, bimedaled police officer ako. Saludo ako dito kay NBI Director Jaime Santiago. Ang ganda yung paliwanag niya na joke man lang yun. Sabi niya, that is part of political rhetorics. Allowed yan sa ating political system. So, para kay Director, former Judge Santiago, walang problema yung joke kill remarks ni Pangulong Duterte kasi ganyan lang daw siya magsalita. Okay? Naiintindihan niya ang style digong. Kaya lang, maraming nagre-react. Ang mga kongresista, pinangalanan nga ni Director Santiago, si Congressman Adjung, at iba pang kongresista, with due respect, wag na kayong mag-instigate na mag-imbestiga pa kami. Dahil wala namang walang joke na lang eh. There is no crime involved, sabi ng NBI Director. Lang, iba naman ang pananaw ng CIDG Chief, si General Torre. Nako, mabilis pa sa alas 4, nagsampa na kaagad ng kaso inciting to sedition case laban kay PRRD. So, anyway, these are part of our democratic process. Kaya, pabayaan na lang natin. Yung nagsampa ng kaso, magtiwala na lang tayo sa DOJ pag-evaluate doon sa... Anyway, case build-up pa naman lang yung isinampa. Yun ang pagkakaintindi ko, case build-up. Isinampa ni CID Chief General Torre. Punta tayo dito sa pangalawang pahayag ng Senator Pimentel. Yung sabi niya, kung paulit-ulit mo daw nababanggitin yung papatay ka, death and killing, sign, sabi niya, is a worrying sign of serious personality disorder. So, ano sa tingin nyo? Meron bang personality disorder si Tatay Digong? Alam ko, nung mayor pa siya, ganyan na siya eh.
may napanood nga akong interview niya sa ano, nung tumatakbo pa siya na presidente noong 2016, yung debate. Nandyan yung mga presidential candidates. Tinanong siya tungkol dyan, yung pagpatay. Talagang very emphatic siya na, yes, I will kill criminals. Very ano siya, yung title nga ng napanood kong Facebook reel is, ito ang dahilan bakit nanalo si PRRD noon. Yung, hindi ako matatakot, papatay talaga ako ng kriminal. Sabi niyo, gagawin ko yan. Pag sinabi kong huminto kayo, huminto. Pag hindi kayo huminto, may kalalagyan kayo. Ganon. So, nakita ko, ganon na yung style of leadership niya. At dahil doon, yun, doon siya na-endear o napamahal sa taong bayan. Kaya nga, walang mag-aakala na mananalo siyang presidente kasi wala siyang machinery. Isang mayor lang taga Mindanao. Sino mag-aakala na mananalo siya? Wala. Kaya lang ang taong bayan ang humusga. Yung ganong style niya na I'm willing to I will kill you. So, I don't know sa mga doktor o kay Senator Pimentel kung sabi niya sign of personality disorder. Opinion niya yan. Depende rin sa atin. Basta ako, isa akong taga-suporta ni Pangulong Duterte kasi nakita ko yung brand of leadership, brand of governance niya kailangan sa ating bansa. Yung tingnan mo, nung umupo siyang presidente, di tuminaw ang ating bansa. Hindi naman niya totally na-solve yung corruption. Kasi ang campaign promise niya is corruption. Lalabanan niya ang corruption at droga. Yun ang campaign promise niya na kinagat ng taong bayan kaya binutuan siya. So, hindi naman totally na walang corruption paano. Kaya lang, medyo nahinto. Yung 8888 na hotline number, ang daming natakot doon. Takot sila na itawag ng taong bayan. Yung kanyang war on drugs, talagang tumino. Tumahimik. Hindi naman totally na wala ang drugs. Kaya lang, naglayasan ang mga na-involve sa illegal na gamot. Ganon. So, it's just a matter of style. Yung may mga ganong salita lang kasi mahilig siya ng kung natakot ka na sa salita lang, ay talagang panalo ka. Tawag namin dyan, psychological warfare. You can defeat an enemy without firing a single weapon. Maggamit ka lang ng yung propaganda or salita. Pag na-break mo ang will to fight ng kalaban, di surrender na siya o lumayas na siya, di panalo ka na sa giyera. Marunong itong si Tatay Digong ng the Art of War ni Sun Tzu. So, anyway, depende na yan kung sa taong bayan kung paniniwalaan ninyo na may personality disorder si Tatay Digong. Tingnan mo nung hearing sa Kongreso, yung war on drugs, hearing sa Kongreso, sa Senado, paulit-ulit niya yan sinabi. If given the chance, gagawin ko ulit yan. I will do the same. Dublihin ko pa. Yung ganun ba, yung kill criminals, mga na pinalakpakan siya sa Senado, na pinagbawal ni Senator Pimentel, bawal ang pumalakpak. Anyway, ganyan po talaga ang kanya-kanyang style sa leadership. So, kay Senator Pimentel, salamat sa inyong pahayag na bahala na ang DOJ at NBI at nagsalita ng NBI Director. Walang kaso. So mga kaibigan, salamat sa inyong panonood palagi sa ating mga videos. Nakakatulong po tayo sa Tribong Talandig. Tumutulong tayo sa kanila pagpapatayo o pag-repair ng mga bahay nila. Tumutulong din tayo sa livelihood. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Libre seedlings, libre ang abono, lahat ng inputs. Kasabihan nga, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Karon mao ni kadtong among saging nauna, mga dagko na gyud. O kuan na ni siya, 8 na ni kabulan ang nauna.
Mga dagko na siya. Ug ni karon ang akong bana, nagaabono mi sa among tanom nga saging lakatan. O niya siya. Amo ani nga tinanom. Unsa man niya siya sar, bangilid man. Niya sa ibabaw ang kuan bangag niya kay bangilid man siya. Oo. Nasa ibabaw. Pila man na siya sar kabangag? Upat. Pat. Oh. Oo. So nasa ibabaw. Pila ka kumkum sa imong butang? Kuan. Dua. Upat ka bangag, duha ka kumkum tag tunga-tunga. Oh, tagtunga-tunga. Oo. Kumuna ni among saging nga nauna, mga dagko na gyud. Oo. Walo na ni siya kabulan kining nauna namo nga saging lakatan. Muning pinakauna nato nga tanom. Oh, mo gyud ni unang tanom nga saging. Oo. Tungod sa pagpadayon sa pag-abono, so kuang gyud siya tambok ang atong tanom. Maayo ang iyang tubo.